Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Mariing sinabi ni House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang bigat o evidentiary value ang mga kumakalat na dokumentong tinaguriang Bersamin Files na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga irregularidad sa pondo. Ayon kay Ridon, walang evidentiary value ang mga dokumento hanggat hindi kinukumpirma ni dating Undersecretary Adrian Bersamin ang pagiging tunay na mga ito. Anya, hindi dapat ituring na actionable information ang mga nasabing papeles sa anumang investigasyon kung hindi malinaw ang pinagmulan. Una na itinanggi ng Malacanang ang mga aligasyon at iginiit na walang matibay na ebidensya laban naman sa Pangulo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala, inilabas ng International Criminal Court ang detalye ng saklaw ng pananagutan sa kasong may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte kung saan kabilang sa tinukoy ng mga co-perpetrators na sila Senator Ronald De La Rosa at Senator Christopher Lawrence Go. Sa document containing the charges na inilabas naman noong February 13, 2026, inilarawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang indirect co-perpetrator sa ilalim naman ng Rome Statute kaugnay sa mga aligasyon ng murder at attempted murder mula 2011 hanggang 2019. Kabilang ang mga insidente sa Davao City at sa pagpapatupad ng war on drugs. Kasalukuyang nire-review ng pre-trial chamber ng ICC ang mga ebidensya upang matukoy kung itutuloy ang paglilitis. Binibigyang diin din ng ICC na ang paglalabas ng dokumento ay bahagi ng transparency at para ipakita ang saklaw na pananagutan sa tinaguriang war on drugs ng Pilipinas. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-vibes, inihayag ng Bureau of Corrections na sa Supermax facility ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro dadalhin ang sinumang mahatulang guilty sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Director General Gregorio Catapang Jr., walang espesyal na pagtrato ang ipagkakaloob sa mga makukulong. 2 preso lamang anya ang magkakasama sa isang open cell or open air cell na walang aircon at maigpit ang pagbabantay ng mga tauhan. Dagdag pa niya, isinasara na ang New Bilibid Prison kaya sa Sablayan ililipat ang mga mahatulan sa nasabing kaso. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.